Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Kaninang umaga ay maaga nga pong umalis sila mama at papa. May pupuntahan po kasi sila mga kalabs. Nagising na nga lang po ako nung nagbibihis na po si mama. May pupuntahan po kasi sila ni papa na importante. Pero bago nga po umalis si mama mga kalabs ay nagsaing na nga po muna siya ng kanin. Kaya sabi nga po ni mama sa akin ay kami na nga lang po ni kuya ang bahala kung anong ulam yung gusto naming lutuin. Sabi nga po ni mama sa akin pagkagising na nga lang daw po ni kuya ay siya na nga lang daw po yung magluto. Kaya lang mga kalabs ay tulog naman po si kuya kaya ako na nga lang po ang nagluto. At ako na nga din po ang bumili ng itlog. Eto na nga lang po yung naisip ko pong lutuin ko na almusal namin. Mabilis lang po kasi itong lutuin. At isa pa, gustong gusto ko nga pong magluto ng itlog. Sanay na rin naman na po akong magluto ng itlog. Hindi na nga din po ako natatalsikan ng mantika nito dahil alam ko naman na po kung paano. Medyo late na nga din po akong nag-almusal mga kalabs. Kinain ko po kasi muna yung burger na inuwi ni Papa. Kaya medyo nabusog nga po ako. Pero nung nakaramdam na nga po ako ng gutom ay tsaka na nga po ako nagluto. Lagi nga pong sinasabi sa akin ni mama kapag magluluto ako ay mag-ingat nga daw po ako. Nung patapos na nga din po akong magluto dito mga kalabs ay ginigising ko nga po si kuya para po sana ay sabay na po kaming mag-almusal. Pero tignan niyo naman po yung himbing ng tulog ni kuya. Paano? Late naman po kasi ito natulog kagabi. Kaya nung ayaw pa nga po niyang bumangon ay nauna na nga lang po akong kumain. Pagkatapos ko nga pong kumain dito mga kalabs ay maglilinis naman nga po ako ng bahay. Kailangan ko na nga din po kasing maglinis dahil kahapon ay hindi nga po kami nakapaglinis ni mama. Naglaba po kasi kami. At pagkatapos ko po palang maglinis at maligo kaninang tanghali ay sakto nga pong pumunta po dito si nanay sa bahay. At may dala-dala pa nga po siyang pansit mga kalabs. Saktong-sakto nga lang po ito sa pagod ko pong maglinis. May masarap nga pong pagkain. At nung naibigay na nga din po ito ni nanay ay kumuha na nga din po ako ng plato para po saktong makakain na dahil wala pa nga po kaming kain dyan ni kuya. Pinadala nga lang po pala ni mama eto pong pansit kay tito ko. Hindi pa po kasi nakakauwi sila mama at papa sa mga oras na yan. Pagkatapos daw po kasi ng pinuntahan nila ay dumiretso nga lang daw po muna sila sa palengke dahil na malengke nga daw po sila. Grabe, ang sarap nga po nitong pansit na bigay ni nanay mga kalabs. Sa totoo lang ay matagal na nga din po kami hindi nakakakain ng pansit. At ngayon na nga lang din po ulit. At sabay na nga din po pala kami ni kuya dito na kumakain. Eto nga din po palang sabaw ang habol ko dito mga kalabs. Hindi po kasi kumpleto ang pansit kapag wala pong sabaw. Napakadami po pala nitong isang order. Kaya sigurado nga po akong hindi po namin ito mauubos ni kuya. Sayang nga lang po at wala pong soft drinks. Masarap din po sana yun nakapartner ng pansit. Kaya lang wala naman po sila mama at papa, kaya hindi nga po kami pwedeng mag-soft drink ni kuya. I-flex ko nga lang po pala itong niluto ni mama na adobong kangkong mga kalabs. Sariwang-sariwa nga po itong talbos ng kangkong mga kalabs. Kaya wala na nga po naisip si mama dito na ibang luto, kundi adobo na nga lang po. At isa pa, gustong-gusto rin naman po namin ni kuya ang adobong kangkong. Kung kailan po kasi kami nagkakaroon ng kangkong, ay tsaka naman po kami nawawalan ng pangsinigang.
Masarap din po kasi ito pong kangkong sa sinigang. Konti nga lang din po kasi itong karne na nailagay ni Mama, mga kalabs. Kaya naisip na nga lang din daw po niya na pansahog na nga lang daw po ito. Masarap din po sana ito kapag po may tokwa. Dry na adobo po pala yung ginawa ni Mama dito dahil ayaw niya nga daw po yung may sabaw. Mas gusto daw po kasi ni Mama yung dry kapag kumakain ng adobong kangkong At sa wakas nga ay nakaluto na din po si Mama. Saktong dumating naman po si Nanang habang naghahanda po kami ng makakain. Binalik niya po kasi yung polo na hiniram niya po kay Mama. Kaya syempre, niyayaya na nga din po namin siya na makisabay na po siyang kumain sa amin. Kaya lang, sabi niya nga po mga kalobs ay katatapos niya nga lang daw pong kumain. Kung alam niya nga lang daw po sana na ganito yung ulam namin at hindi pa nga daw po siya nakakakain, ay siguradong kakain nga daw po siya mga kalobs. Pero hindi na nga po muna umalis si Nanang hanggang natapos nga po kaming kumain. Habang kumakain po kasi kami ay nagkwekwentuhan nga po silang dalawa ni Mama. Natuwa pa nga po sa aming dalawa si Nanang dahil kumakain nga daw po kami ng gulay. Samantalang yung ibang bata nga daw po ay hindi daw po sila kumakain ng gulay. Kaya sabi nga po namin kay Nanang ay kumakain din naman po kami ng gulay. Lalo na isa nga din po itong adobong kangkong sa paborito namin. At kahit anong ulam naman po yung hinahanda nila Papa sa mesa, ayun nga po yung kinakain namin. At hindi nga po kami pwedeng mamili dahil magagalit nga po si Papa. Bye-bye po mga kalobs. God bless po sa inyong lahat.